Happy Three Kings po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang bawat isa. Happy Three Kings po. Pero sa tingin ninyo, sila ba talaga ay tatlo? Anong tingin ninyo? Sila ba talaga ay hari? Ano ang tingin ninyo? Mga minamahal kong kapatid, kung pinakinggan po nating mabuti ang mga pagbasa, malalaman ninyo ang sagot. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. The Solemnity of the Epiphany. Epiphany means pagpapakilala o pagpapakita ng Panginoon sa buong sanlibutan na sinasagisag ng mga pantas, hindi po ng hari. Kaya nga po, sinabi sa gospel, kung pinakinggan niyo pong mabuti, ang description ay pantas, hindi hari. Malinaw? Nauunawaan niyo na po? Kaya nga, mago, magi. Malinaw? At ano po ito? Sila yung mga eksperto sa pagbasa ng kilos ng kalawakan. Mga astronomer. Kaya mga minamahal kong kapatid, lagi ko pong sinasabi sa inyo na kapag tayo ay nagsisimba, pakinggang mabuti ang ebanghelyo, pangalawa, aralin at palalimin ang ating pananampalataya. Amen? Importante po kasi iyon. At ngayon, paano nating nasabing sila ay tatlo? Sigurado tayo na sila ay hindi hari, pero hindi tayo sigurado na talagay sila'y tatlo. Sa tingin ninyo, paano natin nasabing sila ay tatlo? Kung pinakinggan nyo po, buti nga dito sa ating parokya, naka-flash na yung pagbasa. Sa iba, hindi. Dapat makikinig ka. So, paano po nasabing tatlo? Dahil sa regalo. Ano po yung regalo? Sinabi po sa gospel, ginto, kamanyang, mira. Biruin niyo po kapag bigla pa lang nagpa-surprise quiz, maraming bagsak. No po? Importante po yun. Ito po yung pinanghuhugutan. Pero bakit po tayo nagkaroon ng ideya na sila ay hari? Kung pinakinggan niyo po yung salmo, anong sabi sa salmo? Ang mga hari sa sanlibutan ay mag-aalay at magpupugay sa Kanya. Kaya nagkaroon tayo ng ideya o konklusyon na yung mga pantas ay hari sa tradisyon natin, no? Pero ang totoo, hindi po sila hari, sila ay pantas. At meron po tayong keywords sa gospel. Kung ikaw ay hari, papayagan ka bang utusan ng isang hari? Anong sa tingin ninyo? Hindi po. Di ba inutusan sila ni Herodes? Hanapin nyo ang sanggol at bumalik kayo sa akin at sabihin nyo sa akin, kung ikaw ay hari, hindi ka papayag na utusan ng isang hari. Ang mangyayari nun, giyera. Kaya mga minamahal kong kapatid, maganda na inaaral ang Biblia, maganda na pinakikinggan ang salita ng Diyos para lumalim ang ating pananampalataya. Amen? Pangalawa po, alam po ninyo, itong kapistahan na ito o dakilang kapistahan ng pagpapakita, si Jesus bilang Diyos ang nagpakita sa tao, sa mga hindi naniniwala sa Diyos. Hindi po ang tao ang nakakita kay Jesus. Sa pamamagitan po ng nagpakita ang Diyos sa pamamagitan ng liwanag. At ano po yung liwanag na yon na sinasabi sa gospel? Tala. Kaya nga po, tuwing sasapit ang Pasko, may mga parol tayo sa bahay. Ano pong sinisimbolo ng parol? Na ang liwanag ng tala kung saan nagpakita ang Diyos. Ibig sabihin, kung ikaw ay may parol sa bahay ninyo, naniniwala ka na ang inyong tahanan ay pinapanahanan ng banal na pamilya. Jesus, Maria at Jose. Amen?
At ano po ang hamon sa atin bilang isang pamilya? Kung pinapanahanan kayo ng banal na mag-anak, dapat ang inyong pamilya ay mamuhay sa kabanalan at mamuhay sa liwanag ni Jesus. Amen? Kaya ito po ay responsibilidad ng mga magulang na ituro sa mga anak ang pananampalataya. At pangalawa, ang mga anak ay dapat matuto sa kanilang mga magulang ng may paggalang, pagmamahal at pagrespeto. Amen? Kahit na anong marating mo sa buhay, wala kang karapatan na bastusin ang iyong mga magulang. Amen? Kaya yung mga batang naririto, huwag kayong magrereklamo kapag inuutusan kayo sa bahay. Nagdadabog pa. Okay? Sana hindi na ganon. At mga magulang, kapag mali, mali. Kapag tama, tama. Amen? At panghuli po sa lahat, mga minamahal kong kapatid, alam po ninyo, ginamit ni Jesus ng Diyos si Maria para matagpuan natin ang liwanag. Kaya nga po si Maria ang tinagurian nating Stella Maris, Star of the Sea. Sino po dito ang mga seaman? May mga seaman po, di po ba sa dagat? Kapag nasa gitna ka ng karagatan, wala kang makikita. Buti na lang po ngayon, updated na sa technology. Meron ng lighthouse at may radar na. Pero noong unang panahon, nakabase sa liwanag ng star o ng buwan. At ano pong ibig sabihin nito? Na kapag nakita mo yung liwanag ng parola, may pag-asa na. Ligtas ka na. Merong safe place ka ng patutunguhan. Tama po ba? Mga minamahal kong kapatid, sa paglalakbay natin sa mundong ito, minsan madilim. Pero tumingin tayo sa liwanag. Sino yung liwanag? Si Jesus sa pamamagitan ni Maria. Kaya po, kung natagpuan na natin ang liwanag ni Jesus, sabi sa last part ng gospel, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na wag na silang babalik kay Herodes. Kaya, nag-iba na sila ng daan pauwi. Sino po si Herodes? Si Herodes po ang taong sakim, makasalanan, at hindi papayag na maalis sa pwesto kahit pa makipagpatayan. Mga minamahal kong kapatid, itinuturo po sa atin na wag na tayong bumalik sa mga Herodes ng ating buhay. Ano po ba yung Herodes ng ating buhay? Yung mga dahilan kung bakit nasisira ang buhay natin, yung mga dahilan kung bakit napapalayo tayo sa Diyos. Concrete example, ito po yung mga kasalanan. Kung nung 2025, nasira ang buhay mo dahil sa mga bisyo at sa kaka-scatter mo, sana ngayong 2026, tumigil ka na, masisira ang buhay mo. Kung nung 2025, nangabit ka at nasira ang pamilya mo, ngayong 2026, please, tumigil ka na kesa masira ang buhay mo. Kung noong 2025, marami kang kalokohang ginawa, please, ngayong 2026, magbago ka na. Piliin mo lagi ang liwanag ng Diyos. Amen? Sapagkat ang taong kumakapit sa liwanag ng Diyos, hindi maliligaw, hindi mapapahamak. Nawa mga kapatid, ang liwanag ni Jesus, ang liwanag ng banal na pamilya ay manatiling nagliliwanag sa bawat tahanan at sa bawat pamilya, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo,